Magandang araw mga kaibigan. Naririto akong muli para sa kapanapanabik na Tagalog recap. Sa pagkakataong ito, sisilipin natin ang bawat detalye at kahulugan ng pelikulang 2012. Isang obra na tumatak sa ating mga isipan. Mula sa mga nakakatakot na mga eksena. Halina at samahan niyo akong balikan ang mga mahahalagang kwento ng pelikulang 2012. Panoorin ang buod ng kwentong hanggang wakas. Noong taon 2009, binisita ng Amerikanong geologist na si Adrian Helmsley ang astrophysicist na si Satnam Churutani sa East India. At sinabi ni Satnam na isang bagong uri ng neutrino mula sa mga solar flare ang nagpapainit sa core ng Earth. At pagkatapos ay bumalik na sa Washington si Adrian. At ginambala ni Adrian sa isang kasiyahan ng Chief of Staff ng White House na sina Carl and Heuser. Pagkabasa ng report ni Adrian ay nagtungo sila sa opisina ng Pangulong Thomas Wilson upang ipahayag sa Pangulo ang natuklasan na masamang mangyayari sa hinaharap. Sumapit ang taong 2010. Mahigit 46 na bansa ang nagsimulang magtayo ng siyam na malalaking barko na kung tawagin ay Arca, na matatagpuan sa Himalayas, Tibet. Gayunpaman, sa bansang Paris, ang museo ay isa-isa ng pinalitan ng mga replika ang mga orihinal na nilikha at itinago nila ito sa mas ligtas na lokasyon. Ang mga mamamayan ng Himalayas ay pinaglikas na sa karatig lugar dahil sa gagawing proyekto ng mga gobyerno. Habang ang batang monghe na si Nima at ang kanyang lolo at lola ay magkasamang nilikas ang kanilang bayan. Ay abala naman si Tenzin sa pagpresinta na lumahok sa paggawa ng proyektong Arca sa kanilang lugar. Gayunpaman, ang pondo ay lihim na tinaasan ng gobyerno para sa mga mayayamang tao na nagkakahalagang 1 bilyong euro kada isang tao. At dumating na ang taon ng paghuhukom. Taong 2012. Ang pariwarang manunulat ng science fiction na si Jackson Curtis, na isa ring driver ng isang bilyonaryong Russian na si Yuri Karpov, at dating asawa na si Kate ay kasama ang kanilang mga anak na si Lily at Noah, na kasalukuyang nakatira sa bagong kinakasama ni Kate na si Gordon Silverman na isang plastic surgeon at baguhang piloto. Dinala ni Jackson sina Noah at Lily sa Yellowstone para magcamping. Pagdating nila sa lugar, ay tumambad sa kanila ang tuyot na lawa at mausok na lupa ng Yellowstone Park. At may mga barikada na rin ang paligid ng lawa gawa ng mga sundalo ng gobyerno. Sila ay nakita ng mga sundalo at sinabing bawal na ang kahit na anong aktibidad sa lugar. At sinama sila sa kanilang baraks na kung saan ay naroroon din ang geologist na si Adrian. Sila ay pinagsabihan ni Adrian na mag-iingat sa lugar dahil sa pagbabagong nangyayari sa paligid, dahilan para matuyo ang lawa. Gayunpaman, nakilala ni Jackson ang conspiracy theorist at radio personality na si Charlie Frost. Sinabi sa kanya nito ang tungkol sa Earth crust displacement theory ni Charles Hapgood, pati na ang Mesoamerican long count calendar, na sinasabing hinuhulaan ang katapusan ng mundo sa taong 2012. Magkakaroon ng pandaigdigang trahedya at mga nakakatakot na kalamidad. At binigyang babala ang mga taong nakakaalam na hindi ipaalam sa publiko ang mangyaya, ang susuway ay may kalalagyan. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, pinakinggan ni Jackson ang mga babala ni Charlie pagkatapos makakita ng mga palatandaan na nagpapatunay nito. Sa paliparan ng Santa Monica, matapos ihatid ang mga anak ni Yuri na sina Alec at Oleg, na nagbigay babala rin kay Jackson habang sila ay papasakay ng eroplano. Inarkila ni Jackson ang isang private jet at pinuntahan ang kanyang pamilya para iligtas. Habang dumaranas na ng kakila-kilabot na 1.0 magnitude na lindol sa kahabaan ng San Andreas Fault, nakarating si Jackson at ang kanyang pamilya sa airport at nakuha ang private plane. Lumipad sila Jackson papuntang Yellowstone. Paglapag ay agad na pinuntahan si Charlie at hiningi ang mapa na magdadala sa kanila sa Arca. Ang bulkan ng Yellowstone ay sumabog ng napakalakas.
Si Charlie ay nagpaiwan para ipagpatuloy ang kanyang broadcast. Siya ay namatay sa pagputok ng bulkan. Nagmamadaling umalis si Jackson at umiiwas sa mga nagtatalsikan at nagliyab na mga bato. Nilamon ng nabiyak na lupa ang kanyang sasakyan at puwersahan ng tinakbo ang eroplano para siya ay makaabot sa kanyang pamilya. Napagtatanto na kailangan nila ng mas malaking eroplano para lumipad patungong Asia. Dumaong ang grupo sa Mascaran International Airport sa timog ng downtown Las Vegas para makahanap ng pwedeng magamit na sasakyan. Sina Adrian, Carl, at ang anak ng Pangulo na si Laura ay sumakay na ng Air Force One at lumipad patungo sa Himalaya kung saan naroroon ang arka. Habang ang Pangulong Wilson ay nanatili sa White House upang makapagbigay ng pahayag at babala sa sangkatauhan. Sa kabilang dako ay natagpuan ni Jackson ang si Yuri at ang kasintahan na si Tamara at ang kanilang piloto na si Sasha. At kinausap ni Jackson si Yuri dahil nalalaman nitong may eroplano ito. Sinabi ni Sasha kay Yuri na kailangan niya ng isa pang piloto para mapalipad ito. At sinabi ni Lily na piloto si Gordon. Agad silang nagkasundo at lumabas ng airport at nagtungo sa eroplano at sila ay nagsisakay. At pagkatapos ay pinalipad na ni Sasha at Gordon ang eroplano para magtungo sa Himalaya, Tibet sa kinaroroonan ng arka. Ang United States ay nababalutan ng makakapal na abo na nagmumula sa bulkan ng Caldera. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng malakas ng lindol na nagpabagsak ng monumento. Gayunpaman, ang karagatan ay nababalot ng katahimikan. At hindi na malaya ng mga nakasakay sa cruise ship ang papalapit na dambuhalang tsunami. Nilamon ng malaking alon ang barko. Ang tsunami ay dumaan sa Washington at hinarabas ng dambuhalang alon ang madaanan nito pati na ang White House. Nang malaman na wala na ang Pangulo, ay inatasan si Carl na maghalili bilang Commander-in-Chief. Sapagkat namatay na rin ang Vice Presidente, kay pinagsumpa si Carl para sa kanilang bansa. Ang grupo naman nila Jackson ay nakarating na ng Himalayas, subalit nagkaproblema ang makina ng eroplano. Habang bumababa ang eroplano ay kinausap ni Sasha si Jackson at Yuri na kailangan nilang tumalon gamit ang isang kotse, habang ibinababa ni Sasha ang eroplano sa lupa para sila ay makaligtas. Ginagawa ng paraan ni Sasha na mapahinto ang eroplano. At ito ay huminto sa dulo ng bangin. Subalit nawalan ng kontrol ang eroplano dahil sa pagguho ng yelo at nahulog ang eroplano na kinamatay ni Sasha. Sila Jackson ay nakita ng mga opisyal na Chinese Air Force na nasa helicopter at sila ay binaba at pagkatapos ay tinanong kung anong kulay ng tiket nila para sila ay maisakay. Subalit si Yuri lamang at ang kanyang mga anak ang mayroon nito kaya sila ay pinasakay ng mga Chinese. At naiwan sila Jackson sa gitna ng napakalamig na lugar. Sila Jackson ay nagpatuloy sa paglalakad patungo sa arka. At ilang sandali pa ay may narinig silang papalapit na sasakyan at agad nila itong pinuntahan at nasisigaw. Para sila ay marinig. Ngunit sila ay hindi narinig at nilampasan lamang ng sasakyan. Subalit sa pagkakataong iyon ay napansin sila ng matandang babae at agad na pinahinto si Nima ng matanda. At nakita rin sila ni Nima at agad siyang huminto. At pinasakay sila Jackson patungo sa lugar ng arka. Pagdating sa lugar ay hindi naman sila pinahintulutan ni Tenzin para makapasok. Ang matanda ay nakiusap sa kanya na sila ay papasukin. Si Tenzin ay naawa at sila ay pinayagang makapasok at sila ay sinamahan ni Tenzin na makapasok sa sikretong pasukan ng barko. Ang dambuhalang tsunami at papalapit na sa arka. Habang si Carl ay natatarantang ipinasasara ang kanilang loading gate. Subalit napakarami pang tao ang mga hindi pa nakakasakay. Kaya't gumawa ng aksyon si Adrian. Hinikaya nito ang mga pangulo ng bansa na payagang makapasok ang nasa labas ng gate. Dahil napakalawak pa ng espasyo ng arka,
at kasya pa ang mga taong nasa labas kung sila ay papasukin. Nakapagdesisyon ang mga pangulo na papasukin ang mga taong nasa loading gate ng arka. Masayang narinig ng mga tao na bubuksan ang gate para sila ay papasukin. At nagmamadaling pumasok ang lahat sa kanilang pagsakay. Sinakripisyo naman ni Yuri ang kanyang buhay para makapasok sa barko ang kanyang mga anak. Gayunpaman sila Jackson ay nagkaroon ng problema nang buksan ang gate ng barko. Dahil sila ay dumaan sa mismong makina nito. At nasaraduhan ng butas na kanilang dinaraanan. At naiwan sila Jackson, Tenzin at Gordon. At nahulog naman sa malaking makina si Gordon at Tenzin na nagdulot ng aksidente sa kanang binti ni Tenzin. At si Gordon naman ay nawala sa kanyang pinagkakapitan at naipit siya at pumasok ang katawan niya na sanhi ng pagkamatay ni Gordon. Ang compact drill ni Tenzin na ginamit para sila ay makapasok sa barko ay nahulog sa makina na siyang dahilan para patigilin ang pagsasara ng gate ng barko. Ang dambuhalang tsunami at pa-operating sa arka. Kasama nitong sasalpok ang Air Force One at tatama sa barkong sinasakyan nila Carl. At ilang sandali pa ay pinasok na ng rumaragasang tubig ang loob nito. Tumama ang Air Force One sa angkla ng barko. Kaya ito ay tuluyang inanod at sumabay sa agos ng tubig. Nagmamadali naman si Adrian para puntahan ang sila Jackson. Nagsasara naman ng kusa ang mga harang na pinto para mapahinto ang pagpasok ng tubig sa loob ng barko. Si Jackson ay kinausap ni Adrian na tignan kung magagawan niya ng paraan na masolusyonan ang problema sa gate para magsara ito para mapatakbo na ng maayos ang barko. At sumang-ayon naman si Jackson. Ngunit nagpupumilit na sumama si Noah para tulungan siya. Hinanap ng mag-ama ang sanhi ng pagkakahinto ng makina. Samantala, ang barko ay patuloy na sumusunod sa agos ng alon at ito ay tatama sa Mount Everest. At ilang sandali pa ay nakita ito ni Noah at tinuro kay Jackson at agad namang inalis ang pumulupot na cable at kinuha ang impact drill na nagbara sa makina. Sa pagsara ng gate ay naging maayos na ang sistem ng barko at agad na pinatakbo ng kapitan ang makina. Habang ligtas namang nakabalik sina Jackson at Noah sa pagkakalunod. Makalipas ang 27 araw ay gumanda na ang panahon at unti-unting humuhupa na ang baha sa buong mundo. At sila ay patungong Africa sa Cape of Good Hope kung saan naroroon ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Si Adrian at Laura ay nagsimula ng isang relasyon. Habang si Jackson at Kate naman ay nagkasundo. At dito na po nagtatapos ang ating paglalakbay sa pelikulang 2012. Sana'y nakatulong ang ating recap para mas ma-appreciate ang bawat detalye ng pelikula. Ay mag-iwan lamang po ng komento o baka sa ibaba. At paki-subscribe na rin po kung naibigan nyo ang aking maikling kwento. Para po mapaalalahanan po kayo sa mga susunod pa pelikula. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa panunood. At pagpalain nawang kayo ng may kapal.